In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. An open letter from Rody Roa Duterte. Courtesy to Luminous TC, a TikTok account. An open letter to the people of Tacloban and the Philippines. I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been cancelled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions, and obstruction in the use of Remedios Trinidad Romualdez Plaza. All these places and activities have one thing in common. The Maysog rally scheduled on May 25, 2024. As part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent, they are doing everything to prevent this rally from happening. This is not the first time. They succeeded in preventing the rally in Bulacan province, first in Malolos City and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum Davao del Norte. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte Gov. Edwin Jubahib and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear: unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. If only I would be the one who will be made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that this is not the case. Among other things, the economy will worsen. The peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime. Worse, the success of the plot to amend the constitution to lift the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only the perpetuation of power of one family but the rape of democracy that his administration has unleashed on the nation. That I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never, ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important, and even more so now when there is no transparency, accountability, peace and security in our country. It is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights who dare defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconveniences heaped upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit, but for every Filipino citizen. Rody Roa Duterte. A rebuttal to Duterte's open letter.
Unmasking the Hypocrisy. Mga minamahal na kababayan, ang bukas na liham ni Rodrigo Duterte sa mga tao ng Tacloban at buong bansa ay isang halimbawa ng pagkukunwari at selective memory. Mahalaga na suriin ng mabuti ang kanyang mga pahayag at ilantad ang mga malinaw na kontradiksyon at mapanlinlang na pag-aangkin. Una sa lahat, ang sinabi ni Duterte na hindi niya kailanman pinigilan ang sinuman na gamitin ang kanilang karapatan sa mapayapang pagtitipon ay katawa-tawa. Tanda pa namin ang kanyang administrasyon na marahas na pinagwatak-watak ang mga rally, ang pag-aresto sa mga aktivista, at ang mga extrajudicial killings sa ilalim ng huwad na digmaan laban sa droga. Upang ngayon ay ilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang tagapagtanggol ng malayang pagpapahayag ay hindi lamang mapanlinlang kundi isang insulto sa alaala ng mga nagdusa sa kanyang pamumuno. Ang maisog rally at ang mga kasunod na abala sa Tacloban ay pinalalabas ni Duterte na isang sadyang pagsisikap ng Administrasyong Marcos upang patahimikin ang dissent. Bagamat maaaring may katotohanan sa mabigat na kamay ng gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. nitong mga panahon na ito ay marapat lamang at responsibilidad upang depensahan ang ating bansa mula sa mga grupong nagnanais na i-destabilize ang ating pamahalaan. Sobrang nakakatawa at ironic para kay Duterte na punahin ang ganitong mga taktika dahil sa kanyang sariling kasaysayan ng mas malala pa. Ang kanyang rekord ng pagpapahina sa mga demokratikong institusyon, pagpatahimik sa mga kritiko, at paglikha ng klima ng takot ay hindi dapat kalimutan. Ang pahayag ni Duterte na lalala ang ekonomiya at magpapalala ang kapayapaan at kaayusan dahil sa mga aksyon ng administrasyon ay nakakatuwa, galing sa isang tao na sa kanyang pamumuno ay nakaranas ng malalaking hamon sa ekonomiya at lumalalang sitwasyon ng karapatang pantao. Ang pagbagsak ng ekonomiya at pagtaas ng kawalang tatag sa kanyang pamumuno ay hindi dahil sa mapayapang protesta, kundi sa mga patakaran at gawain ng kanyang administrasyon. Bukod pa rito, ang pananakot tungkol sa posibleng digmaan at ang mga teorya ng sabuatan tungkol sa pagbabago ng konstitusyon upang alisin ang term limits ay kahalintulad ng sariling pagnanais ni Duterte sa otoritarianismo. Huwag natin kalimutan ang kanyang paulit-ulit na pagbibiro tungkol sa pagdedeklara ng martial law, ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao, at ang mga pagsisikap ng kanyang administrasyon na sentralisahin ang kapangyarihan. Upang ngayon ay balaan tayo laban sa mga banta na ito ay sukdulang pagkukunwari. Ang paghingi ng paumanhin ni Duterte para sa abala dulot ng rally ay walang laman. Ang tunay na abala, discomfort, at disruption ay naramdaman ng mga Pilipino sa kanyang pamumuno, kung saan ang mga kalayaan ay nilimitahan at ang mga demokratikong proseso ay sinira. Ang biglaang pagkalinga niya sa transparency, accountability, kapayapaan, at seguridad ay isang faede lamang. Tungkol sa kanyang mga pag-aangkin na ipagtanggol ang demokrasya, mahalagang tandaan na ang tunay na demokrasya ay nakabatay sa respeto sa karapatang pantao, malayang pagpapahayag at ang rule of law, mga prinsipyong madalas na sinira sa kanyang pamumuno. Ang record ni Duterte ay nagsasalita ng kanyang commitment sa mga ideal na ito o sa kawalan nito. Ang binanggit niya sa liham na maari niyang pigilan ang mga pagkilos at pagpapahayag kung sarili niya lamang at ang kanyang kaligtasan ang kanyang inaalala. Ito ay isang napakalaking pambabaliktad. Siya at ang kanyang pamilya ang unang-unang makikinabang kung sakaling magtagumpay sila sa kanilang layunin na pabagsakin ang pamahalaan. Sino ba ang papalit kay Pangulong Marcos Jr. kung sakali? Sino ba ang makakaiwas sa kaso sa International Criminal Court at posibleng mga kaso dito sa Pilipinas ukol sa mga napatay sa war on drugs? Sino ba ang makakaiwas sa pagsasawalang bahala ng soberenya ng Pilipinas dahil sa status quo or napabalitang secret deal with Xi Jinping at China? At napakarami pang iba. Napakalinaw na hindi maitatago ang pagkamakabayan kung lantaran naman ang mga personal na pakinabang. Sa wakas, habang kinikilala namin ang mga hinaing at abala dulot ng kasalukuyang administrasyon, hindi tayo dapat malinlang ng mga pagtatangka ni Duterte na baguhin ang kasaysayan at ilarawan ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol ng demokrasya. Ang kanyang bukas na liham ay isang kalkuladong pagsisikap na manipulahin ang damdamin ng publiko at ilihis ang atensyon mula sa kanyang sariling pagkakasala. Bilang mga Pilipino, dapat tayong manatiling mapagbantay at kritikal, na tiyakin na hindi tayo mabibiktima ng ganitong mga mapanlinlang na kwento. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat.
Channel members have the any or all of the following perks: loyalty badge, priority reply to messages, members only live chat, in video and live video shoutouts, early access to videos, connecting to social media, free and discounted merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Shoutouts: Ramon Agustin, Carlota Manulid, Welcome to Splack Norma Galorio, Communications, Fritzef, your channel for reliable, Estela Rosal, relevant, and accurate Don information Dix, regarding sports, Dan Villarreal, statistics, Goyong G.I. Joe, science, politics, Kurt Bimayasya, lifestyle, Randy arts, David, travel and technology. Malays, Jules Dreyfus, Emily Fanlon, Virgil Greycochi, Hidden Ninja, Rina Bobis, Euphemia Gritter, Lilian Ariza, Marisol Quibit, Ramon Ramos, Renato Ibarra, Maria Leonora Capopia, Irene Gomez, Emma Steve, Angelita Generalao, Ray Marlene, Ayo Lopez, Stephanie Castro, Xavier Tanala, Renato Santos, Rosemary Poo, FIC, Chris Pulon, Gloria Kobayashi, Stephanie Castrillo, Xavier Tanala, Lolita Jabao, Milagros Valenzuela, Mommy PR, Rosemary Poo, Andronico P. to Bijarja, Marit Sumarao, Lori Mamawag, Amorelli Faga, Evelyn Dentro, Eleuterio Rizada Jr., Anthony De Los Reyes, Claros Riosa, Marcelina De Guzman, Rick Dede, Chris Pulon, Bernard Arellano, Grace Germino, Jean Singena, Don Filio, Ronald Asido, Loreto Tando, Ferry Coy, Old Cap, where you truly belong. In every headline written, the stories that we tell, the captivating moments that life compels. Through the lens of truth, we capture every scene. Splack Communications, where facts intervene. Yeah. Ano po ang masasabi nyo rito? Maari lamang po na ilagay ang inyon sa loobin sa comment section. Dito na po nagtatapos ang ating video. Sana po ay nagustuhan ninyo at nakapulutan ng mahalagang impormasyon. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Splat Communications, maraming salamat po. Stay safe. Wina out. Bye. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splack Communications, the social media follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splack Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spread